So again, ulitin lang natin mga ka-groomers regarding sa video natin kanina na in-upload ko. Medyo hindi gumana yung microphone. Pasensya na. So again, this is in regards to how important sa pag-quarantine ng mga isda, especially sa mga bagong bili. So ito yung isda natin for Cebu. So naka-quarantine ta, all material grade. As you can see, ito po yung mga material natin. Yan po yung mukha ng mga material grade natin, mga ka-groomers. Lapitan natin. So, everyday naka-water change po yan until i-ship. So, today is Wednesday, April 23rd. So, punta muna tayo sa taas. Gaya ng ginawa natin kanina, dalhin na lang natin yung steam egg na bagong gawa ko. Wala na kasing konsumo. So, okay na yung mga plans ko dito. Sayang yung video natin kanina regarding sa discussion natin about why do we need to quarantine our new purchased fish or yung mga isda na may mga sakit. So, ulitin na lang natin. Ang init. So, dito yun sa itaas. Sa kunin muna natin yung stand. Diyan muna yung steam egg. Since nandito rin lang naman tayo, kunin na natin yung mga extrang lumot. So, yung mga isda nandyan na. So, discuss lang natin on how important it is na i-quarantine talaga yung mga isda natin na bagong bili. Check lang natin yung mic. Okay naman. Okay. So, again mga ka-groomers, importante na i-quarantine natin yung mga isda, especially yung mga bagong bili natin. So, I strongly suggest talaga is mag-invest talaga kayo sa kahit yung maliit na tank lang, mga ka-groomers. So, kunin na natin yung mga lumulutang na lumot while discussing sa pag-quarantine. So, again, as I mentioned, mag-invest lang kayo ng 24 inches by 12 inches by 12 inches na size ng tank that will serve as your quarantine tank or hospital tank. If ever may mga isda na magkasakit, mandatory talaga na i-separate sila para hindi mahawa yung iba. So doon muna tayo sa why do we need to quarantine our new purchased fish. Kailangan siya i-quarantine una, yung isda stress yan. Every time na may bibilhin kayong isda, especially ita-travel yung isda, malayo. Yung kina-quarantine natin dito sa taas, yung sa baba for Cebu. Dito sa taas, ito is para Albay, Luzon. So, napakalayo. So, thank you very much to our handler natin sa Luzon, Tapgo, Christopher Sevilla. Siya talaga yung nag-handle ng mga shipping ko sa Luzon. So, trusted na yan na handler. Kasi sanay na sa mga actual shows. Siya din yung handler ng Team Manila. Siya ang pumupunta dito sa Mindanao. And also Cebu. So, alam na talaga ni Sir Christopher kung ano ang dapat gawin sa mga isda na ipipick up niya from the airport going to the customer's location. So, simple lang yan. Water change. I don't know if distilled or regular mineral water lang yung ginagamit ni Sir. But again, I guess pareho lang ata yan. Pero correct me if I'm wrong, Sir Christopher ha. I-comment down below na lang sa content na ito if ever wrong information yung sinasabi ko regarding sa water na ginagamit pang water change at saka re-oxygen na rin. So yan lang naman yung
basic na ginagawa ni sa handler. Ang ano lang dyan is yung may mga, ano kasi tayo, may mga customer na gusto i-door to door. Kaya you need to contact Tapgo or Sir Christopher Sevilla for that. Kasi iba ang presyo niyan. So, labas na ako dyan sa mga handling fee ni Sir Christopher. Ang sa akin lang, ang babayaran ni client is ang plain fee from Pagadian to Luzon or Cebu, at saka yung ibang fees, BFAR, gasoline fee, ganyan. So, going back to the topic, bakit kailangan nating i-quarantine? Una, stress ang isda pag nag-travel. Pag stress kasi ang isda, mga ka-groomers, and i-direct natin, ihahalo sa main tank natin, sa mga old fish natin, automatic yan. Mas stress talaga ang ibang isda. So, mahahawa sila. Ang problema pa dyan is pag nahawa yung ibang isda, yun pa yung ibang isda ang unang mamamatay. From my experience, mga groomers, dumaan din ako kasi sa sobrang ka-excited, gusto ihalo agad at makita yung isda lumalangoy kasama yung ibang isda ko sa main tank or main pond. So, charge from the experience na naman before, sa baguhan pa ako. Alam ko naman na need i-quarantine, pero sa katigasan ng ulo ko, saka excited ko, nasobrahan. Kaya andon, problema ang resulta. So aside from stress, kaya natin i-quarantine yung isda is baka may sakit yung isda or may parasite. So we need to make sure na pagdating ng isda, may quarantine tank tayo para hindi mahawa yung ibang isda natin from stress. And if ever may kuto, may parasite, or ano pang meron sa bagong isda na bili, hindi mahahawa yung iba. So ito, mga groomers, add ko na lang, hindi na ako nagwa-water change tulad ng pag-drain dito sa drain. Kasi iniiwasan ko baka mahigop yung isda, kasi napakainit dito, tapos kailangan ko pang bantayan, ganyan. So ang ginagawa ko is overflow na lang. So this will take 1 hour almost every day na overflow, just to make sure na malinis yung malinis. Just to make sure na mabigyan natin ng magandang quality yung mga isda natin. Quality na tubig ba? Malinis. Hindi kailangang super clear ang tubig para tawaging malinis, mga ka-groomers. And i-add ko na lang yung sabi ni Sir Crossbreed from Zamboanga City. Siya kasi yung mga sanay na gumawa ng mga mega filter ng mga koi sa Zamboanga. Kumbaga is contractor ng mga filter. Siya yung gumagawa. Huwag daw masyadong sobrang laki ang gamitin na UV light or UV light sa filtration system natin, kasi yung laki, ibig ko sabihin, mga groomers, sobrang laki ng wattage, kasi daw mamamatay lahat ng good bacteria sa pan mo sa sobrang laki, if ever gamitin mo sobrang laki ng wattage ng UV light mo. Gaya nung setup ko dito, 2 drum, isa lang yan may UV light at saka isa doon. However, 30 watts lang yung ginamit ko na UV light. Hindi siya crystal clear, pero control niya ang lumot. Hindi pa to nag-algae bloom, mga groomers, dito. Na yung parang nasa forest na mga algae, hindi pa yun nangyayari dito. And this is January, February, March, April. 3 months na to na pan. Ganito lang talaga. Hindi siya crystal clear, pero kita ko ang isda. Meron naman ako mga videos before na kita yung isda from the top. Meron din akong video na underwater. So, according to Sir Crossbreed, no need na super clear ang water.
kasi hindi lahat ng crystal clear na tubig is healthy sa isda natin. So importante kasi si good bacteria mga ka-groomers sa pond or aquarium natin. For me, since alam naman natin direct sunlight, ang ano lang talaga, importante lang talaga sa akin is makita ko yung isda, visible ko if may parasite, wag naman sana. And if ever may bibili, madali kong makita yung mga isda na need ko i-quarantine. So going back, so nasa na tayo sa pag-quarantine ng kuto. So maiwasan mahawa ng parasite yung mga isda natin sa main tank, kaya need natin ng quarantine tank. And third mga ka-groomers, ano pa to? Kailangan natin din ng quarantine or hospital tank if ever may sakit yung mga isda natin sa main tank. So dalawa ang purpose ng tank na ano natin need i-prepare. Pag may sakit ang isda mga groomers, automatic yan kunin nyo at ilagay nyo sa hospital tank or quarantine tank nyo. No feeding for 3 to 5 days, especially on white spots. Ang white spots, kailangan talaga no feeding until makarecover. Makarecover means wala na talagang mga white spots sa katawan nila. So salt bath lang naman yan, strong aeration, and then no feeding sa quarantine tank mo until makarecover. Compare sa mga bagong bili, ang bagong bili is maximum na ang 5 days na quarantine. Sa ganito, sa Albay, malayo from Pagadian Airport to Naiya to Albay. So dalawang eroplano kailangan, super gastos sa shipping fee. Grabe ang init. Ito at least 5 days na quarantine kasi sobrang stress talaga ng isda niyan. Although, I can guarantee naman na safe talaga ang isda while on transit. Iba kasi ang may experience na sa mga ganitong pag-ship mga ka-groomers. Hindi siya madali pero ang technique lang yan is quarantine your fish properly. Wag yung madaliin. Kaya nga wag niyong sirain yung tiwala ng mga buyers niyo, mga sellers, mga breeders, kasi pag nawala na yung tiwala ng buyer, wala na. Hindi na talaga yan bibili mga ka-groomers. Promise. Based on my experience. Kasi ako, as a buyer din, kasi alam nyo naman, from the breeder's facility, dinadala ko dito yung mga isda sa facility natin. So, masakit para sa akin pag nakatry na rin kasi ako mga groomers before, yung hindi pa masyadong magaling tumingin ng isda. So, kinontak ko si seller, si breeder, tapos ganyan, sabi ko potential. Of course, alam ko mahal, may idea naman ako kahit paano. Pagdating ng mga isda, medyo iba sa expectation ko, ganyan ba? So, for me as a buyer, medyo nasaktan ako kasi pera, medyo mahirap kitain ng pera. So, palagi kong ina-advise sa inyo mga breeder, mga seller, always talaga i-keep nyo yung trust ng ng mga buyer nyo. Kasi without the buyer, paano na yung natin, business or hobby natin, hindi magtatagal. So, yun lang gusto ko sana iparating sa ibang, marami na kasi nagpo-post scam, ganito, iba yung pinadala, ganyan. So, dumating na tayo sa pagbebenta from the quarantine. So, medyo basic lang naman kasi ang pagka-quarantine mga ka-groomers. No need na na. So, magpapakain na lang ako para tumaas tong natin, conversation. So, again, no need naman talaga, hindi na kailangan sobrang maselan sa pagka-quarantine. As long as meron siyang aeration, strong aeration, and then, no feeding. So, pakain muna tayo habang nagkikwentuhan. So, bagong luto to na steam egg na naman. So, talaga? Again, sa mga nagtatanong sa akin sa TikTok, ano daw ang recipe ng steam egg ko? Pure egg lang po talaga ito. wala na tong mix kasi medyo malakas talaga sa konsumo si yung mga goldfish ko. Every 2 days ako isang tray yung niluluto ko.
And medyo mahal ang egg, 280, 290 per tray. So good for 2 days. Dito lang yun sa ano ha, full area ko mga ka-groomers yung dalawang tray. Kasi sa baba, of course, sabi ko nga, ang mga nandun is mga juby, small size na ginugroom natin before natin ilagay dito sa taas. So, Chubifex yun ang diet nila. Straight for 1 month or maybe 2 months, ganyan. Depende lang sa development ng katawan nila. Wala. Hindi na shoot. So, ganito lang. Ganito rin ako magpapakain hanggang ano na to mga groomers, hanggang mamayang hapon. Okay. Or hanggang bukas na nga if ever hindi maubos. Hindi ko na kinukuha. Kunin ko lang yung hindi na ano. Hindi na shoot. Sayang eh. Check ko lang ha if may nakalimutan tayo regarding sa pag-quarantine. Ano pa bang kailangan? Yun lang naman, if ever naman may stress coat tayo na available, medyo mahal nga, pero if ever lang naman ha, may available na stress coat, mas okay. So, mas mabilis kasi makarecover ang isda from stress pag may stress coat and rock salt. Rock salt is very basic lang naman, parang SOP na lang ba if wala tayong stress coat na available. And also, while nagka-quarantine kayo mga ka-groomers for 3 to 5 days, at least mag-water change kayo daily 10%. At least man lang makuha yung mga dumi or mga poop ng isda habang kino-quarantine sila. Kasi kahit ilang days yan naka-quarantine dito sa aking facility, magpupup pa rin yan pagdating dyan sa inyong facility. I mean, quarantine tank. So much better if mag-water change kayo para safe. So, I'll take a video na lang sa mga kina-quarantine nating isda, mga ka-groomers, para may idea rin kayo. Kasi kanina, ulitin na lang natin yung video. So, ito yung for Albay Rancho. Ito yung second runner-up sa international show sa Luzon by Sir Tango Gab. Then, ito yung mga kapatid niya. Also, almost same size, medium size. Show potentials. So, palaging nagpupup yan kasi ang lakas ng aeration at saka tinatali ko dito. Ito, nakatali yan na cable tie para hindi siya pumupunta kung saan-saan na lang. Yung iba, kumakain. So, once again, this is Fritz Sinisa. Thank you for watching. See you on the next vlog.